Akala nila, mauuto nila tayo na paniniwalaan na lang natin yung sinasabi nila na wala naman silang sapat na paliwanag at o PDAF na tinatawag nila noon. Ang ginagawa nila doon, itong mga kongresista natin, people from the Congress, nasa Legislative Department, kahit ikaw ay House of Representatives o Senador, mga kabatas natin, mag-a-allocate sila ng pondo para sa sarili nila para gawin ang isang trabahong ehekutibo. O sige, gatsyal yan. Ihuli mo pa. Ihukay mo pa yung sarili mo sa kasinungalingan. Yung pondo na inappropriate yun para sa mga senador at saka para sa mga congressmen. Hindi mo man lang diniscuss na ikaw mismo hindi mo na-request yun. Na hindi galing sa Office of the President yun. Na it was an insertion. Just like pork barrel. Bakit si Romualdez ang andun? Sige nga, lokohin nyo nga kami in relation to that. Lahat na nandito ngayon makakatanggap ng akap na 5,000. Lahat kayo! 1,000! Lahat kayo! Kung wala si Speaker, walang akap. Ang nagsabi dyan mismo si Congressman Luis. Dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Sinungalingan mo yung sinabi niya. Channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon, mga katropa. Akap is not a pork barrel. Yak. Dinedefend kasi ng DSWD, mga kabatas natin, itong akap. Kasi may sinabi dito si dating Senior Associate Justice Carpio na ito nga ay isang pork barrel. Ano ba ang isang pork barrel, mga kabatas natin? Napakasimple lang ang definition ng pork barrel, mga kabatas natin. Ang pork barrel ay isang illegal na pondo kung saan yung mga mambabatas ay ina-allocate itong pondong ito para sa sarili nila. Ganun kasimple yung definition nun. Kapag may pera, tapos yung pera na yun, mga kabatas natin, ay i-allocate ng mga mambabatas para sa kanilang sarili, yun ay pork barrel. Ang pork barrel, mga kabatas natin, naging PDAF din yan. Clear na ng Supreme Court na ang PDAF at ang pork barrel ay illegal. Sinabi na ng Korte Suprema yan. Ano ang pangunahing dahilan dyan? Wala naman talagang pondong para ganon itong legislative department. Yung pork barrel, mga kabatas natin, ang pinaka ginagamit dyan noon ay for infrastructure projects. Ngayon, mga kabatas natin, itong mga akap na ito, ginagamit naman para sa ayuda. Ibangga kasi natin, o PDAF na tinatawag nila noon, mga kabatas natin. Okay? Ang ginagawa nila doon, itong mga kongresista natin, people from the Congress, nasa Legislative Department, kahit ikaw ay House of Representatives o Senador, mga kabatas natin, mag-a-allocate sila ng pondo para sa sarili nila para gawin ang isang trabahong ehekutibo. Basic, di ba? Bakit? Ang trabahong ehekutibo katulad ng pagpapagawa ng infrastructure projects, mga bridges, mga kalsada, mga buildings, okay? That is the work of the Executive Department. Andun sa sangay ng Presidente. Trabaho yan ng Executive Department at hindi yan trabaho ng Legislative Department. So yan ang sinabing explanation ng Supreme Court. Okay, ngayon mga kabatas natin, i-translate naman natin yan ngayon dito sa akap. Okay? I-translate natin yan sa akap. Okay? Ang unang-una nating titignan dyan, siyempre, yung number one na elemento, nag-a-appropriate ba ang Congress ng pera para sa kanila? What is the answer? The answer is yes. Di ba? Akap, ilang bilyon? Ilang bilyon yung akap, mga kabatas natin? The answer is yes. Number two, mga kabatas natin, itong pera ba ito ay ginagamit ng Legislative Department para gumawa ng executive functions? Anong sagot? The answer is yes again. Let's go here, mga kabatas natin, ha? Tignan nyo. Sabi dito, okay, yan si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Okay? Sabi dito, mga kabatas natin, Manila, Philippines, the Department of Social Welfare and Development on Thursday reiterated that its ayuda para sa Kapos ang Kita program is not a pork barrel program. Okay, tignan natin, ha? Hindi daw pork barrel program yon. Hindi naman niya pinaliwanag. Tulad na sinabi ko, tignan natin yung elemento. Itong ayuda para sa Kapos ang Kita program.
Pakilagay nga, mga kabatas natin, kung ano ang hatian ng House of Representatives at hatian ng Senate dyan sa comment section. Diba? Ano ba? Di ba may hatian sila? Di ba may inappropriate na 5 billion para sa mga senador? Which, actually, mga kabatas natin, itong si Congressman Romualdez, siya mismo nagsabi na magkakaroon na ng hatian at mabibigyan na ngayon yung Senado. Kaya sila pumayag. Di ba? So yung unang elemento pumasok. Nag-appropriate sila ng pondo para sa sarili nila. Itong akap ba na ito, pumasok ba yan sa pondo ng DSWD? Siyempre, yun ang tatanungin natin ulit. Kasi nga, di ba, ang iniisip natin na pangalawang elemento niyan, yung pera na yon ay inappropriate ng Kongreso para gumawa sila ng executive function. Okay? Unang elemento, inappropriate nila para sa sarili nila. Bakit alam natin na hindi sa DSWD yan? Kasi hindi DSWD ang nag-request niyan. Diba? Thank you, Haro. Thank you, Haro. Dragnil. 21B sa Congress, 5B sa Senado. Diba? Hindi under DSWD yan. Secretary Rex Gatchalian, parang awa mo na, tell us the truth. Did you request for AKAP? O kasama ka na rin. Did you request for AKAP? Secretary Gatchalian. Sabi niya sa start, wow, the audacity. I guess he thinks effective yung damage control nila sa 7. Akala ko business lang nila ang plastic. Yung justice. Mali ng interpretation on a matter that has legal element. Pero ako nga, mali-mali din, di ba? Pero syempre, ito nga sinabi ko, if I am wrong, di ba? If I am wrong, please correct me. In this particular matter, correct me. Yung kay Fabry, correct me. Ganun lang naman kasimple. Ang maganda dito, meron tayong discourse. Diba? Sabi ni Lemon, dito sa amin, nagbigayan ng ayuda, mga close sa barangay, tapos kunyari, may mga business sila. Nag-print ng mga kung ano-ano na proof para kunyari online seller or nagtitinda sila kapos ang kita. Oh, come on, that's a joke. Di ba? Inzumigi, check agad yung unang elemento. They appropriate it to themselves. Binigyan nila ng pondo yung kanilang sarili. Which is the same with pork barrel. Okay? The same with pork barrel. Ganun din sa pork barrel. Ngayon, mga kabatas natin, kung hindi masabi ni Secretary Rex Gatchalian na siya yung nag-request dyan, kasi hindi niya na pwedeng sabihin kasi bistado na nung nagkaroon naman ng budget hearing, walang AKAP. Diba? Magsisinungaling na lang kayo. Obvious ba? Obvious pa. DSWD Secretary Rex Gatchalian made the pronouncement in response to retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, who claimed that the cash assistance under AKAP resembles the controversial pork barrel and that barangay officials submit the list of beneficiaries. Totoo naman na barangay officials ang nagsasabit ng beneficiaries. Bakit? Sila naman na may kilala din sa mga barangay. At sila din yung nagsasabit na ng mga kilala nila. Okay? Sabi niya dito, mga kabatas natin, with due respect, yung last na element, doon na lang natin ipapasok ha. With due respect, to the former Supreme Court Justice, AKAP is not a pork barrel since any good Samaritan can refer potential beneficiaries and the barangay has nothing to do with AKAP based on our existing guidelines, sabi niya. He also clarified that AKAP guidelines does not empower barangay officials to make the list of beneficiaries who will receive the cash assistance from the agency on their own. Nakita niyo ba kung anong ginagawa niya dito, mga kabats natin? Ito ang pinunto niya. Hindi daw siya pork barrel kasi nga pwede naman i-refer ng kahit kanino o kahit sino ang magiging beneficiary ng AKAP. Yan ba yung pinag-uusapan dito? O yung pagiging pork barrel niyan? Yung pork barrel natin, di ba? Nagre-refer ba sila ng mga tao doon? Secretary Rex Gatchalian? Hindi rin, di ba? Kasi nga, noon sa pork barrel, ginagamit yan para sa infrastructure projects kung saan yung mukha ni congressman, yung mukha ni senator, nandun. What's the point of pointing out na ito nga, hindi naman nagsasapit ng listahan? Walang kwenta yung argumento mo na yan. At totoo naman yung sinasabi, retired Justice Carpio. Totoo naman yung sinasabi niya. Pero ang dahilan niya, dahil any good Samaritan can refer potential beneficiaries daw.
Hindi niya kinuha yung elemento na sinasabi ko. Di ba? Enzo Miggy, sabi niya, hindi daw barangay magbibigay ng listahan ng sino kongreso. Mayawan ko sa kanila. Di ba? Based on our existing guidelines daw. Tapos sabi niya, he also clarified that the AKAP guidelines does not empower barangay officials to make the list of beneficiaries. What's the point of discussing that? Yun yung very trivial dyan sa issue na yan. Hindi mo man lang diniscuss kung bakit pork barrel yan. Hindi nagde-define na isang pork barrel ang isang pondo dahil sa kung sino ang nagsasuggest kung sino ang beneficiary nito. Kung meron man niyang importansya, napaka-konti ng importansya niya. Gatchalian then further explained that while legislators and local officials can refer potential aid recipients, it is the agency's social workers who vet the beneficiaries to make sure that they are eligible based on the AKAP guidelines. Hindi mo man lang diniscuss yung pondo na inappropriate yon para sa mga senador at saka para sa mga congressmen. Hindi mo man lang diniscuss na ikaw mismo hindi mo ni-request yun. Na hindi galing sa Office of the President yun. Na it was an insertion. Just like pork barrel. Tignan, the original intention, nabago na ba, of the AKAP program is to protect the minimum wage earners and near poor Filipinos from the effects of inflation that erode their buying power. It is intended to provide a menu of assistance for goods and services that are affected by high inflation depending on the needs of the individuals. Tulad na sinabi ko ulit sa argumento ko, ilan ang nabigyan nyo ng AKAP, ilan ang potento ng Pilipino. According to the DSWD, the General Appropriations Act of 2024, specifically the Special Provision Number 3 of the DSWD budget, authorized the 26.7 billion funding. General Appropriations Act of 2024 talaga. Authorized the 26.7 billion funding for AKAP serving as financial assistance to minimum wage earners falling under the category of low income that were severely affected by the rising inflation. Okay, kung DSWD ang nagbibigay ng AKAP, DSWD ang may control ng AKAP, bakit si Romualdez ang andun? Sige nga, lokohin nyo nga kami in relation to that. Akala kasi nila mauuto nila tayo. Na paniniwalaan na lang natin yung sinasabi nila na wala naman silang sapat na paliwanag at ebidensya. Puro low income sila. Bakit hindi kayo gumawa ng maayos na programa? Bakit yan ang pinaglalaban nyo na hindi naman lahat makikinabang, kundi yung mga taong gusto nyo lang bigyan? Ito na lang, isa rin na malaking ebidensya yan. Kung walang Kuya Martin, walang AKAP. Sige, Gatchalian, ihuli mo pa. Ihukay mo pa yung sarili mo sa kasinungaling. Kahit may DSWD, kung walang Kuya Martin, kung wala si Speaker, walang AKAP. Ang nagsabi dyan mismo si Congressman Lubistro. Kasinungalingan mo yung sinabi niya. Si Erwin Tulfo noon, di ba? Inako niya rin na siya yung may utak sa AKAP. Hindi kayo, DSWD?